Dito, no, na dito sa sa likuran natin, nakikita niyo sa mga bundok na 'yan. Dito ako na yung pangalawa kong encounter nga sa area ng 25th IB, Fireball Battalion. Naopkon ko dito during the time ni Lieutenant Colonel Mandanas. Siya po yung battalion commander dito sa time na 'yon. Nga nabigyan ako ng na-recommended ako ng Distinguished Conduct Star. But punta sa Gold Cross. Yeah. Kaya isa-isay ko yung nangyari dito sa aking pag-encounter. Shout out ko muna. Bossing Idol, June Mandanas, General. Dito ako sa dati mong batalyon. Okay yan. Yes, sir. Kaibigan tunay, General Mandanas. Okay, go. Yes, sir. Balit sa time na yon nag-conduct ng brigade operation and pinababa yung 60 IB 1 platoon. Ako na yung nagdala papunta sa brigade. Kaya yung lumabas yung upward na ang 60 IB reserve, pumunta po ako sakay brigade S3. Si Major Acorel. Kumatok ako sa pintuan. Sir, bakit po sir, bakit po sir yung 60 IB sir reserve? Sir, gusto ko talaga sir nga miniport sir yung patunayan ko sa iyo sir kung ano ang 60 IB sir. Kaya during that time still young and dashing yung mga sikanutinan na yon. Yon narinig ni Sir Acorel. Pinalitan niya, sige, palitan niyan ang 60 IB gawing miniport sa operation ng 25 IB. Kaya naka-prepare na kami to transportation dito pati sa 25 IB na ang battalion commander dati si Sir Mandanas. Tapos yung battalion commander namin sa 60 IB during that time nga si Lieutenant Colonel Emmanuel Canilla. Yung battalion commander namin, habang hinahatid na ako dito, tumawag si Sir Canilla sa akin through cellphone. Sabi niya nga, Dante, mag-ingat kayo sa operation. Ang sinabi ko doon sa CEO namin, si Sir Canilla, sige po sir, salamat po sir sa tawag niyo po sir. At ang ko lang sir, sa lugar ng 25 IB sir, itaas ko ang bandila ng 60 IB sir. Kaya with the high moral ni Sir Canilla, sa pagtiwala sa akin, nakaabot kami dito sa 25th, then dito sa nakikita nyo dito yung landing zone ng Super Howe. Dito kami kinakarga, hinahatid doon sa bundok na yan, dito sa likod natin. Kaya yung nahatid kami doon for the gather information intelligence nga nagplinum yung mga kalaban, yung SECOM 3 at yung PBC4, GF3, GF33, nagplinum sa boundary ng Barangay LS Sarmiento, Laak, Davao de Oro. With that, kami preparation through pagdating doon sa area, may kasama po akong isang platon na lead by Sir Damasco. Kaya pag maneuver na doon sa area, kasama ko si Sir Damasco na parang napansin ko din yon na kumulo na din yung daladala ko. Sinabihan ko na ang tropa nga, ingat na ha. Kasi madasmag na tayo, may encounter na tayo. Sa nangyari na yon, nag-uban kami ni Sir Damasco. Mayroong isang tropa doon nga parang napansin ko nga, Sergeant, parang pangit yung katawan mo ba? Yung pinansin ko, iba yung yung itsura mo, parang iba, nag-blurred ka. On that time, sagot niya sa akin na, Sir, pangit yung pakiramdam ko. And then na-adjust doon sa nilagay sa likod. Yung pagbaba na kami sa
galing sa harboring. Bubnob na kami. Doon ko napansin nga tumahimik yung yung isang platon na led by Sir Damasco. And then kami sumusunod. Pag few minutes, pukpukan na. Pak. Volume fire. Brrrr. And then kami, nag-hold kami kasi observe kami kasi nasa buntot kami. Kaya, tumawag ako kay Sir Damasco nga, Sir, saan ang location ng kalaban? Bok, nandito ako kami sa sarapan, nasa creek. Ongoing yung fight, yung sumigaw, may sumigaw nga, Sir, si Sergeant Binoya na natamaan. And then yung ginawa ko, simigaw ako sa isa ko mortar team. Nailay ang mortar. Lay ang mortar sa direksyon ng sa direksyon ng 70 degrees. Paglay, nakalay na, nagtawag ako kay Sir Damasco nga, Sir, posisyon na kami. Bagbag kami ng 60 mortar. Pag putok namin ng 7 putok, ongoing pang parfight. Pak. Sumigaw ako kay Sir Damasco kasi tumahimik na eh. Nagamit kami ng 60mm. Nagkaman ako nga, Sir, dikitan na namin, Sir, ang kalaban. First squad, prepare, dikitan na natin. Pagdikit namin doon sa creek, doon, nakita namin yung kalaban, nagka-parfight na lumalaban din. Sumigaw ako nga sa lead scout. Lead scout, kunin mo yung high ground na yan. Kasi, malakas yung putok dyan. Doon yung gunner ng kalaban, nakaposisyon. And then, pagkuha ni Pipsi Takpalan ang high ground, sumigaw si Pipsi Takpalan, Sir, naka-recover ko, Sir, ng baril. Yun na yun ang M60 machine gun. And then, ongoing yung fight namin sa focus kami doon. Pag encounter, pukpukan na. And then, yun pag scouring namin sa area, na fight namin, doon na namin Sir, 8 body counts, recovered 1 M16 machine gun, and then 1 M16 rifle, and 3 IED sa nangyari doon, Sir. At sa side ng paton ko, Sir, walang casualty po, Sir. At yung sa time na sa isang platon doon, Sir, na namatayan sila, Sir, ng isang trupa po, Sir. Si late Binoya po, Sir. Kaya yung sinabi ko nga, Sir, na important is life ng mga trupa at paano magdala ang mga officer. Yun lang po, Sir, sa pangalawa kong encounter, Sir, nga Sir. Ikwento nga natin yung kasi dito tayo, di ba? Dito tayo normally mga helipad ng batalyon. Ayan, nandito tayo sa helipad ng 25th. Pero yung heliborne kasi medyo yan maganda kung ma-achieve mo talaga yung surprise. Kaya ikwento mo nga yung bakit naging maganda kahit na kuminsan kasi ang kwento ng mga movies ng mga Amerikano na parang ang dali-daling mag-insert ng tropa through heliborne ba, pero kadalasan kasi dito sa Pilipinas ang hirap nun kasi mawalan ka ng surprise na hindi na ma-surprise ang ingay ng chopper. Yes po, Sir. Diba? Sige, mo nga yung heliborne mo na yung pag-land doon. Yung dito, Sir, simula pa lang dito, Sir, sa pagpasok, ang strategic ng Sir, yung distansya, Sir, sa objectives. Nakikita niya kung pag may advantage din, doon niya nilalagay, Sir, ang trupa, Sir, sa may advantage position. And then pagbaba ng area doon, Sir, doon nakaskirmisher na agad ang trupa. For the safe, gin-train po tayo, Sir, pag-drop o paglagay doon, nakaskirmis na agad ang trupa. Yan ang advantage, Sir, sa heliborne. Direct to the objective, Sir. Super Huey, tanda na ako. Pero ilan yung laman ng Super Huey na fully loaded na tropa? Yung during that time, Sir,
kasya kami ng 1 squad po, sir. So, yun talaga yung pang, ano yan, 1 squad. 1 squad lang, sir, ang makaya niya, sir. Kasama na yung mga bag. Ang iba, sir, binalikan pa, sir. Aggressiveness. Ba't napaka-aggressive mo na mag-volunteer, di ba? Bawal sa kanya nagbo-volunteer, di ba? Yes, sir. Kasi sa kulturang Pilipino ng sundalong Pilipino kasi, kadalasan bawal mag-volunteer yung nyari, pa-RNR ka na, pa-birthday mo. May pamahiin kasi na bawal mag-volunteer yung isang tropa, officer, o sino man na mag-join ng operation. Meron ding pamahiin ko minsan na wag mo i-volunteer yung tropa mo na mag-main effort. Ganon ba? Pero ikaw, ginawa mo yan eh. Yes po, sir. O sige, bira, bakit? Kaya nga, sir, sinabi ko nga may dugo ako nga Ilonggo, nga hindi man sinasabi nga tikalon. Yan, Ilonggo na, isog na. Sa aking sir, sa pagdala ko, sir, nga pinapakita ko talaga, sir, nga sinabi natin sa ating tungkulin, sa ating dedikasyon na mag-service sa bilang isang sundalo, sir. Pero ano sa iyo, wala yung gano'n na pamahiin? Wala po, sir. Hindi mo ano yan? Wala, sir. Pero yung mga tropa mo, maraming... Yes, sir. During that time, sir, yung tropa, sir, nagmurmuring. Oh, meron talaga yan. Yes, sir. Kasi ang sinabi doon, ito si Sir Ring, reserve nga tayo eh. No, ganon. Nag-volunteer pa ng main effort. Na, ganon yan. wala silang magawa doon, sir, sa time na, sir, kasi nag-decision ako, sir. Ganon yun. Yes po, sir. Meron talaga, sir. Pero ang maganda naman kasi sa dalong Pilipino, marespeto yan. So medyo counting murmuring lang yan, pero susunod pa rin yan. Yes po, sir. Yan yun eh. Pero pag ano nyo dito, alam na mapapalaban kayo. Yes po, sir. Sige. Yung dala-dala mo na naman, paano mo na naman na-test doon? Yung sa time na yun, sir, nga nandun na kami sa area. Ano na yan, sir, nga may signals na din, sir, kasi may kasama kami doon isang platon na kinausap ko yung trupa. Sabi ko, Sergeant, yung yung tsura mo, blurred na. Sinaway ko sa ikaw sir. Nagsabi? Yes po, sir. Si Late Binoya, sir. Yung kasama ko sa isang platon. May ganun din yan dala-dala mo? Yes po, sir. Sir, sinabihan ko, Sergeant, blurred yung, sir, blurred mo yung itsura mo. Ikaw mismo nagsabi nun? Yes po, sir. Sinabihan ko talaga. Ano itsura niya? Kumbaga, anong tinitingnan mo? Wala, sir. Sir? Walang blurred. Sinabihan ko sa nga, anong mo? Yeah, sir, pangit yung pakiramdam ko. Kaya, sabi ko, ano ka, guide? Yes, sir. Ate, doon ka, sabihin mo lang si Sir Damasco nga, mapa-change location ka, doon ka sa lagay sa buntot. Yun, sir, pag baba na namin, sir, galing sa arboring, mga 200 meters from the arboring, na-encounter kami. Doon siya, sir, tamaan siya, sir, namatay. Pero nasa likod. Oo, sir. Nasa likod na siya. Nasa likod na siya, sir. Ngunit yung posisyon niya, sir, maganda yung posisyon niya, sir. Yung taguan niya, sir. Oo. Maganda taguan niya, tinamaan pa rin. Oo, sir. Dito, sir. Natamaan sa sir. May mga ganun kasi na, di ba, sa atin, palagi mo naririnig kung oras mo talaga. Yes po, sir. Kahit anong ganda ng... Yes, sir. Naniwala ka ba doon? Yes, sir. Naniwala talaga ako, sir. Sinasabi ko sa trupa, kung oras mo talaga yan, oras mo na. Ayan, sinasabi ko din yan, sir, sa mga trupa. Yan nangyari nga sa kanya talaga yon. Yes, sir. May rin pala, visa rin pala na ganun yung dala mo na yes, po, sir. blurred. Yes, sir. Pero ang saya nun, yung maka 8 body counts. Hindi naman sa pero ang body count kasi, kapwa natin Pilipino, pero yun kasi ang trabaho ng sundalong Pilipino, puksain yung mga kalaban. So, pero kung makapture, mabait yung sundalo. Pero pag sa gera, talagang 8 is a big score. Anong feeling na makagano na, malaking score ang 8? Yes po, sir. 8 body counts. Ibig sabihin, nakahilera, patay. Anong feeling na gano'n na? Diyan ko, sir, nga malaking talagang impact doon sa side namin, sir. Nga naka-recover kami ng 8 body counts for the sake sa mga community, sir, nga
ma-deliver nila ng maayos ng buhay nila, sir. Ano ba, sir ba? Makatulog sila ng maayos, na-distract na, sir, yung area, sa area na yon para na, sir, ma-avoid na yung, ma-prevent na yung insurgency dyan sa area na yon, sir. Tulad nito, no? Nandito tayo. Kwento mo nga itong Mungkayo, yung area nyo, itong area nyo na to. Di ba, naabutan mo, hindi na sobrang init, pero mula pa 1980s kasi ito. Yes po, sir. Itong, sir, ang 25th IB, sir, area niya yung, sir, yung Mungkayo, Maragusan, New Bataan, Compostela, Montevista, Mawab, Mako, Mabini at Pantukan. Itong Mungkayo to, sir, sir, grabe to, sir, nga area. Nung hindi pa, sir, grabe operation na yan, bundok na yan. Kada na, sir, paglagay ng truba doon, sir, encounter agad, sir. Encounter agad. Grabe talaga yung itong area na to, sir, dati. Daming nalagasan dito na trupa din. Dami din na namatayan ng mga, sa kabila din, sir. Itong area na Mungkayo na to, sir. Totoo lang. Sa atin sa Ranger kasi, laki ng ambush. Na-ambush nga tayo dito ng malaki. Yes po, sir. Kaya, malaki talaga. Then yung mga bundok-bundok na yan. Pero nandito kasing gold eh. Nandito yung mga gold mining. Itong area na to. Kaya nandito ang kalaban dahil dito sila kumikita eh. Yes po, sir. Sir, doon sa, sir, sa Barangay Lunganapan. Laak, Davao de Oro. Yung pag-insert namin doon, sir, nag-standby muna ako doon, sir. Nag-standby kami sa gilid ng danan. Tapos, sir, nag-observe ako, sir, sa paligid. Tiningnan ko yung, sabi ko, tinawag ako kay, Batalyon Estre, na saan ang objectives. Tinudukan ko sa mapa. Tapos yung location namin, na tiningnan ko doon, sir, sabi ko, malapit lang ang objectives. Observe muna tayo. At nakikita mo naman doon, sir, sa mapa, sir, at makita mo sa area, nasa high ground kami, sir. Na-lookout namin yun, sir, yung objectives. Kaya, nagtawag na si Estre sa akin niya, Dante, bakit hindi ka gumagalaw dyan? Sir, sir, nag-observe ako sa area. Sige, mamayang gabi, sir, mamove na kami. Move na. Pag-move na pagdating ng 1800, sir, nag-move kami sa area. Mag-move. Grabing ulan, sir, bigla. Yun pala, sir, yung pag-halt namin, sir, mga 5 meters, kampo na sa NPA, sir. Ano ba? Kampo ng NPA. Hindi namin napansin. Pag liwanag na, sir, sumigaw yung lead scout ko nga, sir, kampo na pala ng NPA, sir, napasukan na natin. Nag-scouring na kami agad, sir. Scouring. Tapos yung mga tao doon, sir, may napansin na kami, nagbatingting na sila. Yun na yun, sir, ang sign na sabi ko, pass the word na. Nagbatingting na, mga kaldero, mga balde, nagbatingting ng mga bahay sa kasi nakita na kami, sir eh. Ganon talaga ang pasabilis. Pasabilis, sir. Kaya sabi ko, preparahin, nakuha na natin yung kampo sa NPA. Pagkuha nun, sir, scouring kami, kinuha ko yung high ground, sir. Yun pala, sir, na pagkuha ko, sir, pagkuha namin sa high ground, bali, sir, yung baril ko, sir, nga R4, sir, may scope yun, sir. Pag scope ko sa paligid, nandun pala, sir, mayroong tumayo. May tumayo doon sa, parang tumatayo lang sa puno ng saging. Naka-green. Sabi ko, Sergeant Sumanlag, may tao doon. Dalin mo dito. Tinawag. Pagtawag, siyempre, sir, bagong sikalot yan, hindi maka-fluent na ng Bisaya, sir. Binigay ko sa platoon sergeant ko. Sabi ko, platoon sergeant, kukunin ko yung high ground, per squad, doon kami maghintay at i-interrogate mo ng maayos yan. Kasi marunong kayo magsalita ng Bisaya. Siyempre, sir, mag-move na kami.
ito si Platoon Sergeant ko na si Sumanlag, ano yan sir, ginrelease niya sir. Without permission sa akin na sir, papa-release na natin sir. Wala. And then sir, sabi ko, oh, sana yung natin, nakita ko. Sir, nirelease ko na sir. Okay na yan sir. Pagbaba namin sir, nagpahinga kami mga 5 minutes or 10 minutes, ginbagbagan kami. Bagbagan. Pag. And then sir, sabi ko, okay, i-assault natin yung high ground, yung dinaanan namin sir. In-assault. First squad assault. In-assault namin sir, nakuha namin yung high ground. Yun sir, sabi ko, kita mo, sinabihan ko na nakita mo talaga, Sergeant Sumanlag, na kung ginaayos mo yung interrogation sa yung taon na nahuli natin, NPA na yun. Without confirm that, sir, NPA talaga yun, sir. Kasi bumaba kami, mga 5 or 10 minutes na nagpahinga kami sa baba. Siyempre, sir, nadaanan namin ang high ground. Mga 10 to 15 minutes, pahinga kami sa baba. Nabagbagbagan kami. Pinakawalan niya yung nakita ko, sir, eh. Tapos, sinundan namin yung tracking, sir. Sinundan namin ng tracking. Nagpahinga ka na. Ginharas pa kami. Doon sa, sir, sa area ng Luganapan. M23, ginbagbag. Dati, nagkaman ko. Tawag ko naman ng class or support. Maya, sir, siyempre, helpful talaga po, sir, yung ating helicopter, mga TOG-11, sir. Yung laking impact yun, sir. Malaking tulong sa ground operation yung mga chopper talaga. Yung chopper po, sir. Lalo na sa TOG-11 po, sir, na pinaka-bagsik, ang sir. Lahat ng request namin yan, sir. Nandyan po sila agad, sir. Kaya nga, sir, na laking tulong, sir, habang nagpupukan kami, maya, sir, dumating na yung helicopter, sir. Nagbagbag din, sir. Naglagay ako ng panel din, sir, eh. Nakita niyan, sir. Bagbag. Yan, porsyon. Then, tumahimik yung kabila, sir. Pag ko, sir, ganun pa rin. Ginpastop ko ng helicopter, sir. Dinassault namin. Sinundan namin yung tracking, sir. Tapos, pag clearing namin, wala na yung kalaban doon, sir. Nag-request ako kay Baton Estre nga dikitan namin yung barangay. Ayun, kinausap ko, sir, ang barangay kapitan. Pag-scouring ko dun, sir, sa area na, sir, nandun pala, sir, ang kalaban pala, sir, from the location sa barangay hall, 30 meters, nandun pala, sir, yung pagkain, ulam. Kasi, sir, doon ko na 30 meters from barangay hall. Yes po, sir. Doon ko, sir, na pansin, sir, pag scouring, inausap ko si Kapitan. Ikaw man dito ang kapitan sa barangay na hall na to. Pag scouring namin, Kap, sa 30 meters from sa location sa barangay hall nyo, bakit nandun nakita namin yung mga pagkain doon, ulam, ng kabila. Kap, oo na, sir, dinay niya. Hindi ko alam yan. Ano yan? Tama ba yung ginawa mo, Kapitan? Na sinusuportaran mo yung kabila? Oh, yun, sir, dinay niya. Pag may nag-surrender doon, sir. Nag-surrender yung sir, yung na-encounter namin. Yun, sinabi niya na si Kapitan talaga na gatabang, ga-support sa amin. Kaya nga, sir, si Kapitan, sir, sinabihan ko, isa kang government official. Dapat sa ganyan na bagay, huwag mong i-tolerate nga sa barangay nyo nga, isuportaran mo yan. Kaya nga, inamin talaga ni Kapitan din yun, na nag-support sa kabila, sir. Yun ang nangyari, sir. 2 beses kami na-encounter doon sa barangay Luganapan. Ngayon yung mga realidad din kasi sa kanila. Ipit na ipit din sila na yung mga ganong malalayong bundok. Pag dumating yung armadong grupo, talagang rin sila eh. Ipit din sila kung hindi sumuporta. Yes, po, sir. Pero yung nga, gobyerno pa rin sila. Kaya, tibay ah. Pero thank you ka rin. Marami ka palang pa-thank you sa mga Air Force, no? Yes po, sir. O sige, thank you mga kasi fan din ako ng mga matatapang na piloto eh. Yes, sir. Sa bilang
officer sa infantry or sa ground forces, malaking tulong po ang mga helicopter sa amin or yung lalo na sa Tug 11 dito sa Davao, sir. Kasi lahat ng encounter ko po, sir, habang may ano, sir, nag-react agad sila, sir. Mabilis ang Yes, sir. reaction. Mabilis. Believe ako sa inyo, sir. Saludo po ako sa inyong pagsuporta. Malaking tulong sa amin yung pag-support ng mga Tug 11 po, sir, o mga helicopter, sir. Salamat.